Papalayasin na po natin lahat ng korap sa DPWH, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Galit na po ang taong bayan at pinararamdam na ngayon ang galit ng taong bayan. Sa Luneta, sa EDSA, sa Gate 4 ng Aguinaldo. Okay. Pag-usapan natin itong isang picture ni Bongbong Marcos na naging construction worker siya. Ito picture. Pag-usapan natin yan mamaya, okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong si Senator Bongo may kasunod ng desisyon po ng ICC na binasura yung interim release ni Tatay Digong, ay may panawagan po itong si Senator Bongo. Mamaya babasahin natin yan. At ito, trending na trending itong si Congressman Kiko Barzaga, ang kanyang post kahapon. At at the same time, pumunta rin siya doon sa ipapakita rin natin yung mga highlights kagabi, no, sa nangyari sa rally sa Forbes Park, okay? At magre-react rin tayo dito si Congressman Bakulao. Ito si Congressman Bakulao Sobrang blind siya sa mga pangyayari ngayon, no? Ipamukha ko sa kanya mamaya kung gaano po siya katanga sa kanyang mga pinagsasabi, okay? Sobrang tanga At ito, itong people power na. Yan ang sabi ni panawagan po ni dating spokesperson Attorney Harry Roque. Pakinggan po natin ang kanyang vlog patungkol dyan. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Ako po'y natatawa dito sa nakita kong picture kahapon na sabi ko, totoo ba ito? Sa mga audience ko dito sa Donmar TV i-confirm niyo ito if totoo ba ito. Kasi marami na kasing mga AI ngayon Pero kung totoo man itong picture na ito, sobrang sablay po ito. AI ba ito? Mukhang AI Na pinakita dito na si Bongbong Marcos ay naging construction worker at yung kanyang mga damit ay medyo naputika na. Meaning to say, nadumi na yung kanyang tawag doon, damit, no? Kasi ganyan naman yung mga construction worker, madudumi sila sa trabaho nila. Tapos nagdadala siya ng martilyo at pinupukpok niya dito yung lansang. Ito magko-komentaryo ko dito. Kapag hindi ito AI, kung totoo man ito, sobrang sablay po ito, Bongbong Marcos, na ipinakita mo. No? Kung totoo ito. Kasi yung pinupukpok mo pataas, gusto mong idikit yung isang parang isang tube, ano ba yan? 1 by 4 yata yan, 1 by 2 na kahoy. Paano magdidikit yan? Nasa taas ka nagpukpok ng lansang. Di ba? Kaya kung totoo man ito, mapagkakatiwalaan pa ba natin itong presidenteng ito? Kung ganyan ang presidente natin, di ba? Kahit nga common sense lang, hindi na niya kaya. Assuming na this is AI, okay? AI.
So kung ang gumagawa nito ay yung mga supporters ni Bongbong Marcos na parang magmukha ang kanilang iniidolo na, let's just say this is a fake picture. AI po ito. Tapos ginawa ito ng kanyang mga supporters to project na si Bongbong Marcos is a working president. Grabe naman. Working president. Alam niyo sa totoo lang, no, kung ganito man ang mangyari kay Bongbong Marcos, no, if totoo man ito, hindi ito bagay sa kanya. Kung hindi man ito totoo, mas maganda. Kung itong picture na ito ay fake ito, mas maganda yan. Okay? Pero kung ganyan po ang naggumawa pa talaga kayo ng AI nitong si Bongbong Marcos, tapos para kaawaan siya, hindi po ganyan ang trabaho ng isang presidente. Oh, sa totoo lang, ang presidente po ay leader. Dapat ang isang presidente po ay magpakita ng strong na personality. So kung ganito po ang ipinakita nyo sa iniidolo nyo, gawa-gawa kayo ng picture na AI na magmukhang kaawaan ng presidente, hindi po yan uubra. Palpak po yan. Ha? Gawa kayong mga supporters ni Bongbong Marcos, gawa kayo ng mga picture na ganito na parang naaawa kayo, no? Para kaawaan na siya po ay nagtatrabaho, siya po ay may malasakit, kaya siya na mismo ang ganun, ginagawa nilang ganun eh. Oh. Hindi po bagay. Ang isang presidente po ay isang kung tutuusin nga, yung nakita nating video kay Bongbong Marcos na namigay siya ng mga relief goods, di ba? Na parang graduation. Kalinya pa eh. First honor. Siya yung unang nakatanggap ng relief goods. Hindi yun maganda. Hindi yun trabaho ng presidente. Tingnan mo yung presidente sa Amerika. Kita mo ba na si President Donald Trump yung namimigay ng relief goods? Walang ganun. No? Ang isang presidente po ay mag-project po ng strong personality. Siya lamang po ay utak sa lahat ng ano ang gagawin ng kanyang mga secretaries, ang kanyang mga kasundaluhan, ang kanyang mga kapulisan, at lahat-lahat na. He should project a strong personality para naman ay mapakita niya sa buong mundo na mapagkakatiwalaan siya. Kaya nga, in times of calamity ngayon, no, kung merong mga lindol, merong mga bagyo, ang tao ay takot na. Alam niyo ba kung ano ang ikinakatakot ng tao? Kasi hindi na po mapagkatiwalaan yung presidente. Kasi every time merong disaster na mangyari, bagyo, lindol, sasabihin ng presidente, anong gagawin natin? Di ba? So, matatakot ang tao. Wala. Matatakot ang taong bayan na kaya nga ang panawagan ng taong bayan, hindi lang sa issue ng korupsyon. Nananawagan ang taong bayan na BBM resign kasi hindi mo kaya maging presidente. Yun ang katotohanan dyan. Okay? It's not that ang taong bayan ay BBM resign kasi ayaw ka namin na dahil yelo ako, dahil DDS ako, out ka na dyan, Bongbong Marcos. Hindi ganun. BBM resign kasi hindi mo na kaya, Mr. President. Yung hitsura mo nga, parang may sakit ka na. Parang na-stress ka na. Yun ang katotohanan. At ano rin natin atin ring basahin itong panawagan ni Senator Bongo matapos na pinalita yung nangyari sa ICC na sa pagbasura sa interim release ni former President Duterte. Si Senator Bongo po ay nag-post at nananawagan. Sabi niya dito, "Please continue praying for Tatay Digong for his safety and good health. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kababayan. Magtiwala tayo sa Panginoon, Diyos,
na makatarungan at hindi tayo pababayaan. Actually, sinabi ko na ito sa aking latest vlog, no, last vlog ko, na huwag tayong mawala ng pag-asa kasi inaasa ko na sa Diyos ang usapin patungkol po kay former President Duterte. Oh, totoo. Alam ko na ang kabutihan pa rin ang mananaig. Kahit alam natin na itong ICC ay wala na tayong maaasahan dito kasi ang nakikita natin puros na lang pamumulitika, parang ang kinakampihan na itong mga yelo sa ICC. Noon pa man sa panahon po na presidente pa itong si former President Duterte, 2016 to 2022, ang ICC po ay ginawa na po ng isang parang wineponize na nila ang ICC. Kasi ang mga yelo, ito lang yon ang tanging paraan nila na makaganti sila sa mga Duterte. Kasi wala Ang taong bayan, gustong-gusto si Tatay Digong. Yung mga yelo, sila yung mga bleeding hearts, ika nga, sabi ni Tatay Digong. Sila yung umiiyak dahil nga, nung dumating si Tatay Digong, biglang napanaw ang kanilang future sa politika. Nagiba yung kanilang nagiba ang mga dilawan. Kaya ako sa inyo, taong bayan, let's continue to pray. Tama ng sinabi ni Senator Bongo. Dasal lang tayo ng dasal. Kasi alam ko, there will be time of reckoning. Diba? Ika nga, sabi ni Tatay Digong. Mananaig pa rin ang kabutihan. Kung kayo, naniniwala kayo na lahat ng mga ginagawa ni former President Duterte ay para sa ating taong bayan, for the goodness of this country ang ginawa ni Tatay Digong. Kung naniniwala kayo doon, ay dapat rin tayong maniniwala na soon, someday, makakalabas rin si Tatay Digong, o kung hindi man makakalabas, someday, meron pa ring peace sa mangyayari kay Tatay Digong. Ako, lahat ng anggulo na posibleng mangyari kay Tatay Digong, ina-accept ko na yan. Ina-accept ko na yan, pero alam ko, mananaig pa rin ang kabutihan. Di natin alam, who knows, 2028, ina-assume ko na yan 2028. Babalik at babalik yan. Lahat ng mga na-experience natin noong 2016 to 2022, babalik yan sa 2028. Kung nagiging disaster po ang 2022 to 2028 sa panahon po ng Bongbong Marcos, ika nga sabi nila, in every action, there is always an equal and opposite reaction. Kung naniniwala ko dyan Okay? So, ayan, dasal lang tayo ng dasal kay Tatay Digong. Someday, meron mangyaring maganda kay Tatay Digong. At ito muna, unahin muna natin itong sobrang palpak na sinabi nitong si Congressman Bacolao. Congressman Bacolao. Representative Paulo Ortega, kayo naman Bully mo naman doon, Mar. Hindi. Kala ko kasi Bacolao. Representative Paulo Ortega. Sabi niya dito ito yung sinabi niya. The people have spoken. The Duterte era is over. Team Pilipinas is moving forward. Sablay sablay. Sa maraming anggulo po, ang sinasabi mo ay sobrang sablay, Ortega. Unang-una, the people have spoken. Sa tingin siguro niya na ang taong bayan ay ayaw na si Duterte. Yun siguro ang niya, Kasi sinabi niya ito noong nabalitaan niya yung sa ICC na yung interim release nga binasura ng ICC ni Duterte yung interim release ni Duterte binasura ng ICC. The people have spoken na raw. The people have spoken o ang ICC has spoken?
Wag mo nga, alam mo, Baculaw naman. Representative Ortega, alam mo, wag mong idamay ang taong bayan sa kalokohan mo. Wag mong gamitin ang the people. Wala, ha? Wala kayong numero. Wala kayong people. Yun ang pinakauna. Sasabihin mo pang, the people have spoken. Utot mo. Ha? Wala kayong numbers, wala kayong people, ha? Meron siguro kaunti lang, person lang. The person have spoken. Ganun sana. Gagamitin mo pa yung taong bayan, the people have spoken. Wag mong gamitin ang taong bayan. Wala. Kung ako sa'yo, ano ka na, gumising ka na. Gumising ka na, uy! Sabi niya dito, the Duterte era is over. The Duterte era is over daw. Alam mo, ang Duterte era is not over. Mali ka dyan. Kasi hanggang ngayon, ang pinag-uusapan nyo, Duterte. Ang pinaghihiring nyo sa House of Representatives, Duterte. Ang binabanggit sa Senado, Duterte. Ang binabanggit sa Malacanang, Duterte. So, hindi pa tapos. Kung, bakit kayo mga House of Representatives bothered kayo kay VP Sara at ni Tatay Digong? Bakit itong Senado, mini-mention pa rin ang mga Duterte? At bakit itong si Auntie Claire Castro dyan sa Malacanang, Duterte pa rin ang lagi niyang inaaway? Tapos sasabihin mo, the Duterte era is over? Sablay ka! Wala. Ay, sablay ka talaga. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo matanggap-tanggap na ang mga Duterte po, sila po ang mag-destroy sa inyo sa 2028. Totoo yan. Ang mga Duterte po ang magdi-destroy itong sila Baculaw, yung mga Tuwadcom. Wala na kayong future sa politika. Sa totoo lang. Wala na. Ubus kayo lahat. Sa totoo lang sa 2028. Kasi ang taong bayan po ay gising na. Sabi pa niya dito, Team Pilipinas is moving forward. Anong moving forward na sinasabi mo? Araw-araw nga merong nagrarally. Hindi pa. Ang taong bayan hindi pa naka-move forward. Hanggat nandyan po ang korupsyon at walang solusyon ang korupsyon, ang iisipin ng taong bayan, mas mabuti pa yung panahon ni former President Duterte. At na-analyze mo ba yon? Hindi mo. Ang taong bayan ay hindi makamove forward sa ginawa ng mga kaalyado nyo dyan sa House of Representatives. Mga buwaya na mga mastermind dyan na ngayon ay gala na ng gala. Hindi nga ma-cancel ang passport niya. At itong isa, hindi nga kayang magpakita sa media. At itong mga senado naman dyan na hindi kayang imbitahin itong dalawa, ang tao ay hindi makamove forward. Kaya sabi ng taong bayan, ano ang sabi ng taong bayan? Duterte pa rin. Gusto pa rin Duterte ang mamuno. Kaya itong mga pinagsasabi mo Baculaw, wala, ang layo po nito. The people have spoken, gagamitin mo pa yung tao, ha? Sablay ka dyan, Baculaw. Huwag ka nang gumagawa ng kwento. Ito. Kahapon, ito po yung nag-trending na post ni Kiko Barzaga. Ayan. Yan, nag-trending yan kahapon. Excited na ba kayo? Sabi ni meow meow. Sabi ni meow meow. Alam mo, daming humanga nitong batang ito, matapang. Excited na ba kayo? Papasukin natin ang bahay ni Zaldico at Martin Romualdez sa Forbes Park. Kaya doon, nag-deploy na si ng mga kapulisan. Itong si John Vic Rimulya. Nagmukhang security guard si John Vic Rimulya doon eh.
Nakakuha po ito ng 2.3 comments and 787 shares. Ayan. So, pagkatapos ng pinost yan ni Kiko Barzaga, so inaabangan na siya kagabihan. At sabi pa nga ni Kiko Barzaga, tinanong siya ng media, bakit hindi nila maunawaan kung anong oras ang rally? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang oras ng rally? Yan ang tinatanong ng media. Kasi abang sila ng abang ng umaga, wala namang rally naganap. Iyon pala, gabi. Kasi sinabi niya sa panawagan doon, 10 p.m. Akala nila 10 a.m. 10 p.m. talaga, naging totoong 10 p.m. Kasi ang sabi ni Kiko Barzaga, hindi nga natin alam kung kailan sila mangungurakot. Itong mga corrupt na mga government officials, hindi nga natin alam na wala na silang pinipili na oras. Anytime, pwede silang mangungurakot. So kami rin na magrarally, anytime, pwede kaming magrarally. Di ba? Palakpakan! Di ba? Kung walang oras ang pagrarally, may it be 12 midnight, alauna ng umaga, alas 2 ng umaga, walang pakialam ang taong bayan. Anytime pwedeng mag-rally, walang oras. Kasi nga, hindi nga nagpapaalam itong mga corrupt officials na kailan sila at anong oras sila mangungurakot. Di ba? Yung magrarally rin, hindi na rin sila magpapaalam kung kailan sila magrarally. Tumpak na tumpak itong sinabi ni Congressman Kiko Barzaga. Heto ang sitwasyon kagabi, no? Panoorin natin ang highlights po. Ito, panoorin natin. Mga kapuso, ngayon pasado alas 11 po ng gabi ay patuloy po yung protesta ng iba't ibang grupo. Ngayon, kanina po nanggaling sila ng Maynila, ngayon po nandito tayo sa Makati City. Ito po yung Arnaiz Gate sa Dasma Village. Medyo nagkakaroon na po ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Pinapanawagan po nila yung korupsyon na nangyayari sa gobyerno, yung flood control projects at yung pagbitiw daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina po kasama rin po nila dito si Congressman Kiko Barzaga. Pakinggan po natin ang ilan sa kanyang mga pahayag. Kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM. Correct, di ba? Bakit nasabi niyang two different people si BBM? Kasi noong panahon ng kampanya, nambubudol pa siya yun eh. Ngayon, nabudol na tayo, wala na, pinanindigan na niya. Ganun yun. The fact that pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget, dapat kang ma-blame doon, Bongbong Marcos. Ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero nung 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya. Lagi niyang sinasabi noon, unity ang unity raw ang solusyon ng bansang ito. Dapat unity. Nasaan na yung unity ngayon? Sa sobrang ka-unity, no? Ang daming nag-corrupt. Ang daming korupsyong nangyari sa sobrang unity. Sa sobrang bait-baitan mo, ayan, wala nang takot silang mangungurakot. Yung mga kasamahan mo, Bongbong Marcos. Yeah? It's time for him to resign. Maybe he was a good person back then, pero masyado siyang natakot na baka mapatalsik siya ulit. So he tried to collect all the resources for himself so that he will always have power. Hindi natin alam. I can't speak for BBM or in BBM's behalf, but for Marcos, I just hope he starts to understand what the people feel about it. Hindi naman namin kailangan sabihin kung anong oras kaming poprotesta, pero sila, hindi na nasasabi kung anong oras sila nagnanakaw. They're stealing anytime, so we're protesting anytime. Ganun yun. Well, firstly, I'm not the only government official that is protesting. There are plenty of other protesters from different sides of the government. From the Senate, we have people who joined the Trillion Peso March, and from Congress as well. So we have different methods, but
at the end of the day, what we want is to just get the money of the people back and to imprison those who have stolen it. Well, it grows every day. We are growing, and that's what's important. And hopefully, once they see the potential damage corruption is causing our country, our numbers will grow even more and more. Wala akong ibang magawa today eh. Bored lang, imbis na maglaro ako, mag-games lang ako sa bahay or manood mga movies. At least I am doing something productive, and this is all part of my role as a public official. Kailangan talaga nating labanan ng korupsyon. And if I cannot fight from within Congress due to the lack of numbers, then here where I do have numbers is where I will fight. Nantanungin natin si Congressman kung ano ang kanyang masasabi kay Presidente Bongbong Marcos. Ito ang kanyang pahayag. Meow, start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Kasi at the end of the day, you're brought to that position by the people, and once you start considering your family above the family of others, then the people will do the same. They'll start considering the interests of their own families over your family. Okay? Because the people believed in you, and there are still some who do. The question here is now, should they continue believing in you? And could you give a reason for the people to continue believing in you? Kasi marami nang nawala ng tiwala sa kanya. We believed in you, all of us did actually. We all thought you would make things better, but things are not better. Our economy is collapsing. The peso is rapidly deteriorating. Our stock market also crashed, and now we are facing instability in Mindanao. There's a possibility of secession again. What else? Hundreds of billions have been trillions have been stolen, so investors are losing confidence in our government, and there might also be mass resignation soon in the reserves, the military, due to loss of confidence for the government. So it's all Marcos's choice. Marcos, magnanakaw, magnanakaw si Marcos. Ano kayang sasabihin ni Bongbong dito, no? Kung makita niya ito ba? Minsan, ang inyong mga sweldo, ang inyong mga ATM ay nakasanla pa. Dahil sa mga kagagawan ng mga politiko nating magnanakaw. Kailan pa kayo magising sa katotohanan? Walang nakasaad sa konstitusyon natin na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Hanggang kailan kayo magbulag-bulagan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa? Mga anak ninyo, mga asawa ninyo naapektuhan din. Hindi po kami galit sa mga kapulisan. Ang nais lang po namin magising kayo sa totohanan. Gamitin ang puso, huwag ang utak. Huwag kayo magpadala sa perang ibabayad sa inyo ng mga magnanakaw na politiko. Reminder, hindi natin kaaway itong mga kapatid natin pulis. Tama! Hindi natin sila kaaway. Tama! Tama! Kaya sila nandito, tumutupad sila sa kanilang mga tungkulin. Tama! Ang kaaway natin, 2 tao lang sa loob. Si Martin. Sino yun? Kilala nyo na yun. Ay, hindi ko kilala. And Saldico! Yan lang. At si Sandro Marcos! Marcos! Humihirit pa talaga si Hinama talaga si Sandro Marcos. Medyo nawala lang po yung linya ng kapulisan dito nung sumakay po sa kanyang sasakyan si Congressman Kiko Barzaga. Kaya nakikita po ninyo, nagpo-form po ulit ng linya yung ating PNP. Pakisuyo na lang po ako sa inyo. Pakisuyo. Pakisuyo po. Tayo po ay pakisamahan. Pakisamahan po tayo. Pakisuyo naman ako sa inyo. Sa mga oras na ito po, mag-aalas 12 ay nadagdagan po itong kapulisan dito sa Dasma Village at nag-iingay po muli itong mga rallyista.
wala pang pinal na impormasyon kung hanggang anong oras mananatili yung mga relihista dito, no? Yan muna ang latest mula rito sa Makati City. So yun ang mga pangyayari kagabi, no? Eto, pakinggan natin itong kay Attorney Harry Roque naman na panawagan ng people power. Okay, Attorney Harry Roque, pasok. BBM. Magandang araw po sa inyong lahat. Makasaysayan ng araw po, 12 Oktubre, People Power 3. Papalayasin na po natin lahat ng korap sa DPWH, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Galit na po ang taong bayan at pinararamdam na ngayon ang galit ng taong bayan. Sa Luneta, sa EDSA, sa Gate 4 ng Aguinaldo. Lahat po ang mga Pilipino, lumabas na po kayo. Pinaglalaban na po natin ang ating kinabukasan. Wala na po mangyayari sa Pilipinas kung patuloy ang sistema ng korupsyon sa pamumuno ni Marcos Jr., ni Tambaluslos at ng mga congressman at senatong na mga walang silbi kung hindi magnakaw na magnakaw. Magalit na po tayo dahil pag tayo hindi pa nagalit, naku po, wala pong pagbabago sa ating lipunan. At talagang kawawang-kawawa na po ang ating mga kabataan. Yung mga nandyan na po sa rally sa Luneta, yung mga nandyan sa rally sa Menjola, nako, maraming salamat po sa inyong kabayanihan, ha? Manindigan po tayo, paglaban natin ng karapatan. Tama na po, sobra na po. Labas na po tayo sa lansangan. Tama na po yung ating pa-video-video, pa-Facebook. Kinakailangan po, nandun na tayo sa lansangan at ipakita natin ang sama-sama nating lakas at disgusto sa mga kurakot sa lipunan. Kinakailangan isuka na po yung sistema ng korupsyon dahil wala po mangyayari sa ating mga kababayan kung talagang lahat ng pondo ng bayan linalamo ng mga buwaya. Kaya lahat po tayo ngayon dapat lumabas na sa lansangan. Hindi na po tayo po pwedeng magmiron, hindi na po tayo po pwedeng manahimik. Kinakailangan manindigan na po para sa mabuting buhay ng mga kababayan natin. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan na ngayon po ay talagang sinusugal ang kanilang buhay para sa kinabukasan ng Pilipinas. Nako po, hindi kayo makakalimutan ng kasaysayan. Nung 2 beses na po tayo lumabas sa lansangan, ito po ay pangatlong beses na natuto na po tayo ng leksyon. Hindi na po natin sila papayagan na makalayas at magkaroon na naman ng kalayaan para iulit na naman ang kanilang mga kabalastugan. Parurusahan na po natin sila ngayon pangatlong beses at hindi na tayo papayag na mauulit na ang gobyerno ginagawang negosyo ng mga walangyang mga politiko. Kinakailangan po ngayong araw na ito hindi magtapos nang hindi mawala ang bangag dyan sa Malacanang. Mga kababayan, ang Malacanang, pag-aari ng taong bayan. Ano pang inaantay ninyo? Bawiin natin ang ating pag-aari sa mga naghaharing uri, mga kurakot na walang ginawa kundi magpasasa sa pwesto at magkaroon ng bisyo. Mantakin ninyo, walang ginawa kundi puro mga magarong party, mga kung ano-ano, mga bisyo, samantalang ang bayang Pilipinas gumugulong sa hirap. Anong klase kayo? Mga wala kayong mga konsensya, wala kayong mga kaluluwa. Umalis na kayo sa mga pwesto ninyo at ngayon, galit na ang taong bayan na nagsasabi, layas dyan, tama na, sobra na. Ano pang inaantay nyo? Sumama na po kayo. Nandyan po sila sa EDSA, nandyan po sila sa Luneta, nandyan po sila sa Menjola, nandyan po sila sa Gate 4 at si Congressman Miao Miao, sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako'y naroriyan sa Pilipinas, sasamahan kita sa labas ng Forest Park sa Buendia para lusubin ang mga magnanakaw na nakatira dyan sa Forest Park. Pinamumunuan ng Marcos Jr., ng Tambaluslos, ng Zaldico at iba pang mga congressman at senatong na ilang taon na talaga nagpapasasa sa kaban ng bayan. Huwag na po tayong papayag na matapos ang araw na ito na hindi sila nasisipa sa pwesto. Labas na po tayo, samahan na natin sila. Nagkakaisa na pong sabayan ng Pilipino sa wakas. Kahit anong kulay, naninindigan na tayo laban po sa korupsyon. Pero na po, huwag na po mag-antay at tayo'y kapit-bisig na at ating ibalik ang demokrasya at ang mabuting pamumuno sa ating bayan. Kinakailangan po talaga magbuwis tayo ng buhay dahil kapag di tayo nagbubuwis ng buhay, talaga naman pong mawawalan tayo ng buhay dahil sa kahirapan dahil yan po ang dulot ng isang pamumuno na marumi. Kaya pero na po, lalong-lalo na mga kabataan, nako, para sa inyong kinabukasan na po kayo, itong pinaglalaban natin, kami po, wala na po, kami tapos na. Kami patapos na, nasa finish line na kami, nasa pre-departure area na kami, pero kayo nagsisimula pa lang ng buhay. Kaya para sa inyo na itong paglalaban na ito, pero na po at hindi na po pwede na naiiwan ng Pilipinas ang halos lahat ng mga bansa sa daigdig dahil sa korupsyon. Tayo na lang po nakatiwangwang sa kahirapan samantalang lahat ng ating mga karatig bansa na dating mahirap, ngayon po mayaman dahil ang gobyerno nila. Actually, totoo yan, ha? Tayo na lang ang bansa na naghihirap. Yung ibang bansa umuunlad na.
tapat na manilbihan sa kanilang mga kababayan. Tignan nyo pong nangyari sa China. Dati napakahirap. Tignan nyo nangyari sa Vietnam. Tignan nyo ngayon ang Thailand, ang Indonesia. Naiwan na po tayo. At ang dahilan dyan, dahil talagang ginagawa lang pong negosyo ang mga politiko, ang ating gobyerno, nakakalimutan ng paninilbihan. Kaya labas na po tayo. Huwag na tayo mag-antay. Tayo po'y makibaka na. At tayo po'y magkapit-bisig na dyan sa mga magigiting nating mga kababayan na sinusugal ngayon ng mga buhay sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, sa Menjola, at sa Forbes Park dyan sa harap ng EDSA. Huwag na po tayo mag-isip pa. Sige na po, sakay na. Sumakay na ng jeep, sumakay na ng bus, sumakay na ng LRT, at pumunta na kung saan ang pinakamalapit na nagkakaroon ng pagtitipon. Huwag na po natin patapusin ang araw na ito na hindi natin napatatalsik ang mga kurakot, ang mga walang ya, ang mga maitim na budhi sa gobyerno. Pag hindi pa natin po ginawa ito, tayo naman po ang mabubura sa mapa ng daigdig na ito. Huwag po tayong pumayag na magtagumpay ang mga walang ya sa lipunan. Tayo po ay lumaban na. Tayo po ay manindigan. Karapatan po natin yan. Ipakita ang ating galit. Huwag na po kayong matakot. At matagal na po tayong takot. At anong nangyari sa atin? Nagpasasa tuloy ang mga tambaluslos at ang mga bangag dyan sa ating lipunan. No? Sa mga kaibigan ng aking panawagan, huwag po nating iwan ang ating mga magigiting na mga mamamayan dyan sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, at saka sa Menjola, at saka dyan sa harap ng Forbes Park. Kapit-bisig po tayo dahil ito po ay para sa ating kinabukasan. Huwag na po tayo mag-atubili, huwag na kayong matakot, manindigan na kayo dahil kung hindi tayo isusugal ngayon, wala pong mangyayari sa ating lipunan. Sistemang bulok ang magpapatuloy po, kaya tero na po, tayo manindigan na at magsabing tama na, sobrang na, hindi na natin kaya. Marcos resign! Marcos resign! Tambaluslos resign! Tambaluslos resign! Zaldico ikulong! Ikulong lahat! Ikulong lahat! Yan po ang ating sinigaw kay Kiko Pangilinan nang narinig niya na talagang ikulong lahat! Ikulong lahat! Kinakailangan po talaga siguro burahin ang mga institusyon na naging kuta ng korupsyon. Kinakailangan po siguro magkaroon tayo ng bagong panimula. Dahil kung hindi po mababagong sistema, patuloy po ang mga SOP. Papayag pa ba tayo na matapos ang lahat, tuloy-tuloy pa ng SOP? Hindi na po pwede yan. Kaya, tero na po, labas na po kayo, makilahok na po habang tayo gumagawa ng kasaysayan. Nasa kamay po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Kaya wag na po kayo mag-atubili. Lusob na po doon sa EDSA, sa Gate 4, sa Luneta, sa Menjola, at dyan po sa labas ng Forbes Park. Bakit naman po ang kayamanan ng bayan nasa kamay lamang ng mga kakaunti na nakatira sa Forbes Park na karamihan ay mga politiko? Saan nyo kinuha ang mga kayamanan nyo? Kundi din sa kaban ng taong bayan. Mga walang ya, mga walang utang na loob, mga maitim ang budhi. Kaya ngayon po mga taong bayan, mga kababayan, ipakita natin ang galit natin. Lumabas tayo ngayon sa lansangan at sabihin natin, nagkamali kayo. Akala nyo mga Pilipino pasensyoso pero meron ding hangganan ng pasensya ng taong bayan. At ngayon po, ayaw na namin sa sistemang bulok, ayaw na namin sa mga korap. At ngayon naninindigan kami, alis dyan mga walang ya, mga buwaya. Wala na kayong karapatan manatili sa kapangyarihan dahil kaming mga soberanyang taong bayan, kami na ngayon ang masusunod at nagsasabi, ayaw na namin sa mga korap, ayaw na namin sa mga bangag, ayaw na namin sa mga palpak. At ngayon po, kami na ang magkakaroon. Ginagawa na po namin ang aming kapangyarihan bilang soberanya para sabihin, sisante na kayong lahat ng mga walang silbing mga magnanakaw sa gobyerno. Alis na kayo dyan. Ako, kung ayaw nyo pang kayo mga tagtad, umalis na kayo ng kusa dyan. Mga kababayan, konti na lang po, magtatagumpay na tayo. Hindi ko akalain ganitong katapang ang mga Pilipino. Hindi ko akalain ganito ng kagalit ang mga Pilipino. Pero mabuti naman po, napuno na ang salop at ngayon po ay talagang sumisigaw na isang boses. Tama na, sobra na. Tero na po sa EDSA, tero na po sa Gate 4 ng Ginaldo, tero na po sa Forbes Park, tero na po sa Luneta, tero na po sa Menjola. At ipakita natin na hindi na tayo papayag na talagang lumutang na naman sa baha ng korupsyon at tayo po ay sawang-sawa na palagi na lang tayong lumalangoy sa tubig baha samantalang nagpapasasa sa marangyang buhay ang mga walangyang magnanakaw sa gobyerno. Maggalit na po kayo dahil pag hindi kayo nagalit, patuloy po itong sistemang ito, patuloy na mahirap ay magiging mas mahirap pa at ang mga mayaman, patuloy na magiging mas mayaman.
Tara na po, wag na kayo mag-antay, wag na kayo mag-atubili. Makiisa na po. Gumawa na tayo ng kasaysayan. Gumawa tayo ng Pilipinas na ang lahat ay tataas ang antas ng kabuhayan. Ipatupad na natin ang mga nasimulan na natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Libreng gamot at paggamot at wala nang dapat mahirap na namamatay lamang dahil sa kahirapan. Libreng irigasyon, libreng wifi, libreng edukasyon, lahat po yan maibibigay natin sa ating mga kababayan kung matitigil ang sistema ng korupsyon. 6 na trilyon na po ang ating pantaon ng budget. Hindi na po tayo mahirap. Dapat wala na pong nagugutom sa Pilipinas. Yang laki ng mga ayuda na pinamimigay natin na hundreds of billions, kung yan po'y nakakarating sa taong bayan, wala na dapat nagugutom. Pero ang katunayan, napakalaking lumalabas sa perang ayuda, napupunta rin sa bulsa ni Congressman at ni Senatong. Mga walang hiya kayo, kumpara na sa mga mahihirap, pinagsamantalahan nyo pa. Okay, so ang panawagan po ni dating spokesperson Attorney Harry Roque na lumabas na, no? Especially nung nandyan sa yung mga audience ko dyan sa Manila, no? Kung kayo po'y nandyan, suportahan nyo, no? Kung mag-people power man. Kasi po, masakit isipin na tayong taong bayan ay sumusunod sa batas. Nagbabayad tayo ng mga taxes. Tapos, ganito lang ang gagawin nila. Ginawang negosyo ang politika. Masakit yan. No? Itong ipinaglalaban natin ay hindi na po ito para sa sarili natin, kundi para na ito sa kinabukasan ng ating future na mga kababayan. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa nangyayari ngayon. Usap-usap tayo sa comment section. Guys, paki-like, paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time lang dito sa aking channel, consider na i-subscribe itong Donmar TV para updated kayo lagi. Libre lang naman yan, walang bayad ang subscription. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.